Let us open our Bible on Psalms 141 verse 1. Verse 2 pala, sorry. Praise the Lord. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as evening sacrifice. Yes. Napaka-importante itong ating mga prayers. Sinabi po dito, let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Hindi tayo basta-basta mag-pray na lang ng mag-pray without lifting up our hands as evening sacrifice. Pag sinabing nilip up natin ang ating mga kamay as evening sacrifice, ito yung ating pag-submit ng ating buhay with a absolute surrender to the will of God. Bago tayo magkaroon ng acceptable offering of prayers na magagawa natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Because God is holy. At kinakailangan lahat tayo maging holy. So kailangan natin mag-abide sa kanyang holiness. Mag-abide kahit paman sa kanyang instruction, sa kanyang commandments, sa kanyang direction na ibibigay po sa atin. Dito po sa Old Testament, alam mo kasi itong Old Testament na pangyayari, ano ito isa itong literal na actual ba? Na nangyari talaga na inutos ng Diyos sa buhay nila upang ito ay maging aral natin kung paano natin ito isagawa o i-apply in our present situation. So, tingnan na natin yung Old Testament. Ano ang pangyayari at anong mga inutos ng Diyos na ipapagawa sa kanila. Kasi ito ay merong mga kahulugan sa ating buhay ngayon na dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan na magkaroon ng tugon itong verse na binasa ngayon. Basahin natin ang Exodus 30:7 and 9. Praise the Lord. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. When he dressed the lamps, he shall burn incense upon it. And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. Yan. Mapansin natin dito na ang instruction ng ating Panginoong Diyos is very clear, klarong-klaro, kung anong dapat gawin. At the same time, kung ano ang dapat huwag gawin. Sinabi dito, and Aaron shall burn their own sweet incense every morning. When he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it. And when Aaron lighted the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Evening, morning, evening, morning, evening. Walang patay-patay yung lamp na yan at yung pag-burn ng incense, ng pabango, walang hinto. And that is perpetual.
Alam mo yung ibig sabihin ng perpetual? Merong mga relo na ginagawa dito sa mundo, like itong wristwatch. Meron tayong kalendar na minsan nakasama na sa relo. Merong kalendar na nakasama sa relo na pag magdating ng October 31, pagtingin mo sa relo, 31. Tama. Pag ibang buwan, wala ng 31. Ang iba 30 na lang. Or kung February, minsan hanggang 28 lang. Minsan mayroong 29 every 4 years. So pagtingin mo sa relo mo, pitsa, ano ngayon pitsa 1 ngayon Bakit yung relo ko pitsa 30? Kasi yung kalendar na sa'yo, hindi siya perpetual. Pero merong kalendar na perpetual na hindi ka na mag-adjust. Pag sinabing February 28, pagkabukas, pagtingin mo, 1 na siya. Siya yung meron na siya, nakaset na siya. Lifetime na yan. Perpetual. Wala ka nang reset ng kalendar mo. Nakagawa, meron yan. Meron talaga. Itong relo na gamit ko, perpetual ito. Ang kalendar. Naka-indicate talaga. Perpetual calendar. So pag sinabing perpetual, continuously and unending. Hindi na mahinto yan. Yan ang proper na gawain ng priest na pinapagawa ng Diyos, like Aaron, kung anong dapat gagawin. At alam nyo ba itong incense na ito? Merong inutos ang Diyos dito na halo ng mga elements na gawin nilang pabango, perfume. At ang utos ng Diyos, ito lang ang gamitin ninyo na uri na mga elemento. At huwag nyo itong kopyahin. Nag-iisa lang ito na uri na elemento na gawing pabango para gawin yung insinso. Sino man sa inyo ang magkopya nito at gawin ninyong perfume sa sarili ninyo, mapapahamak kayo. Grabe ka ang Diyos. Very particular ang Diyos sa kanyang kautusan. Basahin natin yan. Exodus 30:34 hanggang 38. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum, these sweet spices with pure frankincense, of each shall there be a like weight. And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of apothecary, tempered together, pure and holy. And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee. It shall be unto you most holy. And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof. It shall be unto thee holy for the Lord. Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people. See? That is only intended for the burn incense. That pabango or perfume. Tingnan mo, kung ang Diyos naging architect at civil engineer sa panahon ni Noah, siya lahat nag-design, siya lahat nag-utos kay Noah, ito yung height, ito yung lapad, ito yung palapag, ito yung bintana, lahat. God is the architect, God is the designer or the civil engineer. Dito naman, God is the chemist.
Diyan natin makikita that God is the originator of all. Praise the Lord. Alam ng Diyos kung anong epekto o anong resulta ng bango na yan na gusto niyang maamoy na ibiburn as incense sa altar. Day and night, perpetual, non-stop, generation to generation. At meron siyang, siyempre siya gumawa lahat ng plants. Alam niya ano ang bango niyan, kung piniga yan. Alam niya ano ang bango niyan pag hinalo-halo mo na yan. Meron pang weight na binigay ang Diyos, ito lang ang timbang. Meron pang slice kung paano kaliit-liit. Tapos ipaghalo-halo niya yan. Yan ay banal. Walang magkokopya niyan. Walang gagawa sa sarili niya para gamitin niya sa sarili niya. This is holy unto the Lord. Ganun. Itong lahat mayroong ibig sabihin nito. Hindi lang ito basta inutos ng Diyos without any application into our present ngayon. Lahat na nasa Old Testament has always reflection in the New Testament. Lahat ng mga inuutos ng Diyos sa Old Testament, this has significant meanings to be applied sa buhay natin accordingly. Alam niyo, merong sumuway nito. Merong nag-oppose nito. Merong nag-violate nito. Hindi nila sinunod yung order ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, pag mag-offer kayo ng hindi ko inutos, mamamatay kayo. Nangyari talaga yan. At alam mo kung sino ito? Mga anak ng priest na si Aaron. Na dapat sila yung unang mag-observe ng inutos ng Diyos kasi nasa papa nila inutos ng Diyos yung kautusan na yan. Samantalang itong mga anak ni Aaron, nag-ano sila? Nag-iba sila. Malaking aral yan sa buhay natin. Tulad niyan, ano yung doctrine natin dito sa Holy Place? Ano yung practice natin na kabanalan? Pag merong successor na sakaling ibigay ang Diyos, huwag kang gumawa ng sarili mong estilo. Huwag talaga. Warning ng Diyos yan. Isa lang, perpetual yan eh. Hindi pwede ma-alter. Kaya nga the Bible says, sino ang mag-diminish, sino ang mag-add ng nakasulat dito sa banal na salita. May patutunguhang kapahamakan. Eh nako, sinuway ngayon yan ng mga anak ni Aaron mismo. Anong nangyari? Grabe, basahin natin. Leviticus 10:1 and 2. Praise the Lord. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Yan. Tingnan mo. Giviolate nila yung instruction ng Diyos. Gagawin nyo ito as is where is. This is perpetual. This is to be done by your children and until. Hanggang babalik siya. So, sinuway ni Nadab at saka ni Abihu yung instruction ng Diyos. Never do in your own way. Huwag tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan. That is dangerous. Delikado yan. So, meron pa. Yung panahon ni Moses. Alam niyo yung grupo ni Korah at saka Datan at saka si Abiram na gusto rin nila mag-usurp ng authority to burn incense
Samantalang hindi naman sila ang binigyan ng Diyos ng karapatan na mag-perform. Kasi gusto rin nila magpa-aktor. Gusto rin nila na magbida-bida ba? Tapos kini-question nila yung authority ni Moses. Moses, you have too much authority over us. Kung ating laliman ang ating pangunawa sa ipinakita ni Korah, Datan, Abiram, inggit. Mahirap yung mainggit ka. Huwag kang mainggit. Huwag tayong mainggit. Ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin kung saan niya tayo i-designate. Lahat tayo mag-submit sa authority ng ating Diyos sa langit. So, huwag tayong magkamali niyan kasi delikado talaga yan. Delikado talaga yan. Alaala nyo na na-assign ako dito sa Davao. Never ako nag-preach na kung ano-ano hanggang si Jesus nag-reveal na dapat may iisa sa inyo na mag-lead. Hindi ako yung bang mag-take advantage tapos manguna ka doon sa langit. Ganun tayo lahat. Huwag tayong padalos-dalos, pabasta-basta. Yung bang kinto tatanan sa presensya sa Diyos. Huwag tayong magkaroon ng self-esteem, self-proclamation. Huwag. Hayaan natin siya. Kasi pag siya na mag-endorse sa sino man, walang makakaano niyan. Bali niyan. Wala. At sino mang lalaban niyan, delikado. Ayon sa nakasulat sa Bible. Delikado. So, anong nangyari? Kinwestiyon nila si Moses na inappoint ng Diyos to lead the people. Kinwestiyon nila si Aaron na maging high priest na mag-offer ng incense sa tabernacle. Yung pala, sila ang gusto. Yung pala, sila ang gusto mag-lead. Ito si Korah, Datan, Abiram, gusto nilang tayuan ang tayo ni Moses. Nag-appoint din sila ng kanilang mga kunwari na mag-burn ng incense. At ang ginawa pa nila, kumuha sila ng kanilang kasamahan na 250. Akala siguro nila, porque marami sila, aprobado kayo ng Diyos, hindi paramihan. Hindi natatakot ang Diyos sa karamihan. Ang gusto ng Diyos siya. Ang masunod, hindi tayo. Praise the Lord. Submit tayo lahat sa Kanya. Alam mo anong nangyari? Nung nag-declare na si Datan, Korah, Abiram, Moses, you have so much authority over us. Aaron. So anong pahayag ng Diyos kay Moses? Moses, siyempre ma-feel ng Diyos na siya yung ina-against ni Korah, Datan, Abiram because it is God who appointed Moses and Aaron to do their business. So, dama ng Diyos yung ginagawa ni Korah, Datan, Abiram, which is wrong. They have wrong against their own souls. Kasi hindi si Moses kalaban nila hindi si Aaron Yung authority ng Diyos na itinatag niya sa kongregasyon ng Israel, yun ang kanilang kini-question actually. Nalimutan nila. It was not Moses who appointed himself. It was not Aaron who put himself into that position. It was all the Lord God Almighty. Ano nangyari? Sabi muna ng Diyos, lahat na kongregasyon na belong kay Datan, Abiram, Korah, ayaw niyong madamay, umalis kayo sa tulda nila. Get out from their tents and be separate.
Yung mga tao, yung mga naniwala sa guidance ng Diyos na itinatag niya sa Israel na nag-establish kay Moses, kay Aaron to lead the people. Yung nakaintindi, sumibat sa tent ni Datan, Kora, Abiram. Tapos yung pamilya ni Datan, Kora, Abiram hindi umalis. Natili silang nagmatigasan. Kaya sa paglilingkod natin kay Jesus, walang ito, pamilya-pamilya. Pag yung pamilya mo sumuway sa Diyos, huwag kang sumama. Hindi ka kikilalanin ng Diyos. Dapat mas kilalanin natin yung Diyos higit sa ating pamilya na mali naman. So anong nangyari? Sabi ng Diyos, siparit yan, Moses. Kung sino yung, may chance ba? May warning. Alam mo ang Diyos, before siya mag-execute ng justice and judgment, may warning. Para may chance naman tao maka-decide at kilalanin yung Diyos ang gusto niyang papagawa. Anong nangyari? Nanindigan na si Kora, Datan, Abiram. Ayaw talaga nilang mag-humble. Ayaw talaga nilang pati yung pamilya nila. Sabi ni Moses, okay, kung sa panahong ito walang anumang mangyayari, hindi ako pinadala ng Diyos. Pero kung merong pagbabago sa pangyayari, sign ito na ako ay pinadala ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi. Bumiak yung lupa na tinatayuan ni Datan, Kora, Abiram together with their families na nag-side sa kanila. Bumiak yan. Pagbiak sa lupa, silang lahat nahulog. Pagkatapos, sumara yung lupa bigla. Nawala na sila. They are buried alive. Wala na. Patay, siyempre. Ano man lang yung tao, pag maipit, patay ka man talaga, instantly. Tapos yung 250 na sumunod sa utos ni Datan, Kora, Abiram na mag-burn ng incense, anong nangyari? Basahin natin. Numbers 16 verse 35. Praise the Lord. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. Kinain ng apoy. Similar with Abihu and Nadab. Consumed by fire. Hindi basta-basta. So yung 250 kinain ng apoy and they are instantly dead. Patay kaagad sila. Kaya, ito lahat may aral para ma-apply natin sa ating buhay at this present time. Na wag nating questionin ang authority ng Diyos at wag nating lapastanganin anong order ng Diyos sa atin sa Word of God. Praise the Lord. Meron pa. Naalaala niyo si Uzziah na nag-prosper as a king because he sought the Lord. Uzziah seek God. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. But in his prosperity, he walked in his pride to his destruction. Nung nag-prosper na siya, hindi na niya gi-recognize yung Diyos na nagpa-prosper sa kanya. Ang na-recognize na niya yung sarili niya. Alam mo anong kasalanan ginawa ni Uzziah? Ginampanan niya ang pag-burn ng incense. Nagampanin ng mga priest. Sinaway siya doon sa mismo sa tabernacle or sa temple. Lumaban siya. Ano mo nung nangyari? Basahin natin. Kaya hindi tayo kilalanin ng Diyos. Kahit nag-prosper ka, nagyaman ka na, tapos ayaw mong magpasakop sa order ng Diyos, sa organisasyon ng Diyos, delikado yan. Basahin natin yan.
2 Chronicles 26:16 hanggang 20. Ano ang nangyari kay Praise the Uzziah? Lord. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. And Azariah the priest went in after him, and with him 80 priests of the Lord, and that were valiant men. And they withstood Uzziah the king, and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast transgressed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord, from beside the incense altar. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted out also to go out before the Lord had smitten him. Yan. Alam nyo ba kung tutuusin natin? Kailangan seryosuhin natin ito. Sino lang nag-violate nito? Kasamahan lang din nila. Kasamahan lang din. Hindi naman yan mga Philistines. Hindi naman yan mga Ammonites. Hindi naman yan mga Jebusites. Hindi naman yan mga Canaanites. They are people of God. Kaya sa buhay natin, hindi taong leader nasa langit. Siya yung organizer natin dito. Siya yung nagdi-designate sa atin ng authorities. Huwag nating irambol yan na mag-usurp ka ng authority over the Lord established. Do not ever do that. Huwag nating gawin yan. Praise the Lord. Huwag. Hindi nyo napansin, careful talaga ako. After God assigned me in Davao, never talaga ako nagsalita na ako na yung ganito, ako na yung, kahit nandito na ako sa pinaka-main church, I waited until God will say so. Nangyari lang yun nung nagkagulo, naalaala nyo. Tapos nagsabi na si Jesus, hindi pwede na walang isa na mangulo sa inyo. Hindi ko ito nire-repress dahil merong nag-a-against. Wala na kasi yung nag-against. Gusto ko lang na malaman ng lahat, we are organized by the same God. He is the same yesterday, today, and forever. And who will do against it, delikado. Hindi tayo pwede magbunggo-bunggoan tayo lang. Hindi pwede yan. Ang nasasagasaan, hindi tao. Yung nag-organize sa atin. Kaya matakot tayong lahat. Huwag tayong pagpabasta-basta. Praise the Lord. Kasi kung meron mang mag-go against tayo lang, makita nyo, ang Diyos ang nagdi-decide lahat. Kaya, sa buhay natin, kinto tatanan. No? Ingat tayo lahat. Stand in awe of Him and sin not. Tingnan mo nangyari. Abihu ay Nadab. Datan, Kura, Abiram. King Uzziah. Because hindi tao ang kanilang inoverlap. Ang Diyos na nagtalaga sa mga tao na gusto niyang ilagay. Kaya, huwag tayo magpaisi-isi. Careful tayo lahat. Praise the Lord. Kasi kahit pa anong sacrifice gawin natin, pag mali naman ang pamamaraan, kaya nga sinabi ng Diyos, huwag niyong baguhin
itong halo na inutos ko sa inyo na elemento na gawin ninyong pabango. Kasi yan lang yung tatanggapin ko na insinso sa langit. So, tayo, kung sino yung itinalaga ng Diyos, walang makabago niyan. Kung meron man, siya rin na nagtalaga. Praise the Lord. O, tingnan mo, he appointed Eli. Siya rin nagtanggal kay Eli. Walang taong pwedeng makialam niyan. Kung sino yung gusto niyang piliin magpalit, siya rin nagtalaga kay Samuel. Tinawag niya si Samuel. Kung sino yung gustong mag-lead sa people of Israel, si Moses, tinawag niya si Moses. And who will against Moses whom God put? That you are not against Moses, but you are against the authority of Him who put Moses. The same ngayon sa buhay natin. Walang kaibahan. Kaya, let us put everything in order, in the order of God. Tingnan mo, lahat ng mga sacrifices na hindi according to the order of God, reject lahat yun. Basa, Proverbs 15 verse 8. Praise the Lord. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. O, kailan tayo maging wicked? Kahit pa anong offering, anong sacrifice gagawin natin para sa Diyos, kunwari. Pero meron ka namang gi-violate na order ng Diyos. Hindi pa rin yan acceptable. That is still sacrifice of the wicked. And that is an abomination. Kaya ang sacrifice ni Datan, Abiram, Datan, Abiram, and Korah, and the rest, abomination. Ano yung abomination? Dulumtanan. They perish instantly. Kay Nadab and Abiho, kahit anak ka pa ng high priest na si Aaron, ayaw mo magsunod sa order ng Diyos. Hindi si Papa mo ang gibayolate nila, ang Diyos. They perish instantly. Si Uza, hari na. Nagprosper na. Sino nagpa-prosper sa kanya? Ang Diyos mismo. Kaso, binayolate niya ang order ng Diyos na sino ang mag-offer ng incense. Inako niya, nireject niya yung appointed ng Diyos. Gusto niya self-appointment. Hindi pwede, bawal ang self-appointment sa mata ng Diyos. Or else, you bypass His authority. Ay saan na yung chart natin dito sa Bible that Christ is the head of this church? Kung ano yung in-establish ng head sa tinatawag na chart na yan, order of functions ng organisasyon na ito, hindi ka pwede magtalon above the head. O kung ano yung in-establish ng head, lahat tayo. Pailalim tayo lahat. Kaya lagi kong binabalik-balik. Alam mo, I'm not nagpapamayabang, nagpapamagaling, nagpapahiro. No. This is for the lesson. Kasi sakaling kunin na ako ni Jesus, meron akong iniwan sa inyo na example ba? Kaya yung kongregasyon ko sa Manila, ay, brother cheat, huwag na tayong kay pastor, magpasakop. Siguro, nalaman nila na ang Manila congregation at that time, ang pinakamalaking endorsement ng tithes dito sa Davao. Akala nila na kaya na nila by their own. Oh, nagkamali kayo. Identify Pastor Samuel Gabriel, sino siya. He is not self-appointed by himself, but he was called by God. Pag sinagasaan mo yan, ang Diyos ang sinasagasaan mo. Ganun tayo. Huwag tayong makalimot ba sa order of God in heaven.
Kaya walang isa nag-prosper dito. Naging abomination tuloy ang mga sacrifices nila. Hindi tayo pwede dito magpahiro-hiro by self-appointment. Hindi. Yan ang nangyari kay Kibuloy. Hindi yan makatakas. Sa korte? Hindi sa korte. Doon sa langit. Kasi self-appointment yung ginawa niya eh. I am repairing the biblical facts and the truth of God. Ang Diyos ang kalaban niya nasa langit. Minsan narinig ko yung sinabi niya, ang pangalan daw niya, yun daw ang pangalan ng Ama. What foolishness is that? Kasi gusto niya mag-act as God sa membro niya para anong sabihin niya, maniwala lahat as God ang tingin na sa kanya. Diba? Hindi nagtagal. Nahuli siya. Pinahiyaan siya. Wala. Lahat yan, kontrolado lahat ng Diyos yan. Kaya never forget the lessons na binigay ng Diyos sa mundong ito na nakasulat sa Biblia. Never. Praise the Lord. He that commendeth himself is not approved, but whom God commended. Hindi pwede yung self-appointment, self-proclaim. At saka hindi ako maniwala na sabihin ng Creator na Kibuloy, yung pangalan mo, ako, pangalan ko na rin. That's great foolishness. His name is everlasting. Praise the Lord. And nobody can alter, can change that. Niluloko mo lang yung tao, binubuli mo lang yung mga tao. Di ba? Ako pa na naniniwala, umalis ka na dyan. That is not genuine, legit. Dito tayo sa everlasting word of God. Tapos may balita ako, gagawa daw si Kibuloy ng new version na Bible. And the Bible, the Holy Bible, obsolete na raw. That is against the Word of God and against God Himself. Hindi pwede. Heaven and earth may change, but His Word, nandito na nakareveal lahat. The end from the beginning, lahat yan mapupulfill yan. You cannot abolish that and maggawa ka ng sarili mo para yun na ang Bible, yun na ang basahin ng mga tao, yun na ang meditation. Yun pala, gusto mo lang na Diyos ka na. That is great foolishness. Hindi yan pahintulutan ng Diyos na magpa-prosper yan. Darating ang panahon, makikita din ng lahat. Kaya dito sa atin, wag nating gawin yan. Let us make our incense as according sa order ng Diyos. Basahin natin Psalms 5 verse 3. Praise the Lord. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Yes, yung prayer natin, gawin natin ito ng buong puso. Maririnig yan ng Diyos. Basa pa, Luke 9:1, 9 hanggang 10. Praise the Lord. According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord, and the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. Yan. Yung chief priest, yun lang nandoon sa loob ng Holy of Holies, nagbe-burn ng incense. While burning incense, the congregation praying outside or without the Holy of Holies. So meron talagang tinatawag na order of the Lord.
So ano ngayon ang application natin sa mag-burn ng incense? Ano application natin? Basahin natin. Revelation 5 verse 8. Praise the Lord. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Yan. Hindi ibig sabihin you don't have any opportunity, you don't have any chance to pray, because prayer is like burning incense. Tingnan mo yung order. Yung chief priest nandoon sa loob ng temple, nag-burn ng incense. But the congregation are praying without. Gusto ng Diyos one pattern ang way ng ating prayer. Ano yun? Huwag kang mag-pray without settling your accounts. You must repent. You must be pure. You must be holy before you pray, so that your prayer will be like sweet-smelling savor. Yan ang order ng Diyos. Praise the Lord. Last verse, Revelation 8:3 and 4. Praise the Lord. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it before the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. Yan. Yung prayers na doon sa langit na hinahawakan ng angel na insinso. These are the prayer of the saints. Pag sinabing saints, holy. Pag sinabing saints, sinless. Pag sinabing saints, pure. Yan na yung halo na gusto ng Diyos gawin ng pabango na holy. But hindi tayo magpili ng perfume dito sa mundo na walang kapariho para gawin nating insinso literal dito. Ang walang kapariho na insinso sa buong mundong ito, holiness unto the Lord. Praise the Lord. Isa lang. Isa lang yung quality, isa lang yung karakter ng holiness na yan sa kabanalan ng Diyos. Kaya sinabi niya, this component shall be holy unto the Lord. Kaya yan ang gawin natin. Yung prayer natin, magiging sweet-smelling savor yan. If that prayer is being made or done by a saint. Kaya sabi ni Jesus, bago kayo mag-offer, settle nyo lahat problema ninyo sa inyong kapwa. Baka may mga kaaway kayo, may mga kaalit kayo, may mga banggayan kayo. Settle nyo lahat yan before you can offer unto the Lord. Yan na yung application natin. Praise the Lord. Kaya, masarap mag-pray na tayo ay matawag na mga saints. Kasi doon sa langit, parang isang vial yan na umuusok. Mabango sa Diyos. Naririnig ng Diyos yung mga dalangin natin. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na He is the same yesterday, today, and forever. Let us recognize the which God organized, which God put up, which God made everything. Lahat yan, i-respect natin yan, i-observe natin lahat yan. And there is no one person must be adored, must be worshipped, must be glorified. Wala. Isa lang, siya lang. Kasi siya lang talaga ang worthy. Praise the Lord. At pagdating ng panahon, yung sa atin, huwag kang mag-expect
mula sa tao. Doon na yan sa Diyos, ang honor and glory. Lahat-lahat na praise. Pupurihin ka ng Diyos. I-glorify ka ng Diyos. I-honor ka ng Diyos. At yung honor ng Diyos sa sino man dito, that is true honor. Kaya yan yung sinabi ni Jesus, I do not seek honor from man. I only seek honor from God. Para yan sa ating teaching. Para yan sa ating lesson. Para doon tayo magparangal sa Diyos. Sumunod tayo sa order ng ating Panginoong Diyos. Para hindi tayo magkamali, hindi tayo magkasala. Then lahat ng mga prayers natin, prayer of the saints, mas mabango yung samyon ng ating prayers. Kaya, let my prayer be set forth before thee as an incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Yung hands natin, plural yan, because we have only two hands. Atin niyang full surrender, full submission, bago ka mag-offer ng prayers. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.